NTC Resolution Number 4, thus 2024, approving the amendments of the 2023-2025 Global Development Investment Plan and adopting the annual investment plan for budget year 2025 of the Municipality of Guimba. And number 4, approving appropriation ordinance series of 2024, Municipality of Guimba, Nueva Ecija, authorizing the 2025 annual budget of Guimba, Nueva Ecija fiscal year 2025 amounting to 571,650,545 pesos for general fund, including the operation and maintenance of global economic enterprise under special fund account and appropriating funds necessary for the purpose in accordance with laws, rules, and regulations. All is being sponsored by SBM Giancarlo Pidison, Chairman, Committee on Finance and Appropriation. Yung makikita po ang dalawang nabasang dinatapos na gawain, number 3 and 4 ay malito po sa other matters for scheduling po committee hearing. Tayo pidala ko na sa urgent measure, a resolution endorsing Honorable Conrado M. Estrella III, Secretary of the Department of Agrarian Reform, through Ms. Eden B. Onyo, para po po Dar Nueva Ecija for the proposed construction of Cavite Santa Ana Bridge located in Barangay Santa Ana and proposed construction of Balbalino Bridge located in Barangay Balbalino. Nung nakaraan po, dumalo po si Engineer Galupe at nasabi niya po na may pondo na daw po ito, hinihintay lang po yung mga requirement. Nasa wala tayo dito. Opo. Madam Chair, for the record na po kayo mag-clarify mo ito ay may pondo na sa magagaling at kung ano yung period sa ating LG. Habang inaanap po, gusto ko lang po magdagdag po ng konting nalalaman po dito sa hinihiling na resolution. Ito pong isang resolution na hinihiling po na dahil po doon kay Secretary. Kung naalala niyo po nung mga nakakaraang taon, kami po dito sa ating Sangguniang Bayan, humiling na rin po tayo ng isang resolution na magawa po yung tulay ng Cavite Santa Ana. Maraming resolution na po tayong ginawa dito, hindi po masyadong na-actionan doon. Nakakatuwa po sapagkat bumisita po ang ating Pangulo ng mga nakakaraang buwan dito na si mismong Pangulo po ng Presidente ang nangako na ipagagawa na po ang tulay ng Cavite at Santa Ana at nadagdagan pa po yung doon sa Barangay San Marcelino dahil sa kahilingan po ng mga magsasaka po ito. Ngayon, ang kinakailangan po kasi nila talaga dito, Mr. Chair, Balbalino, San Marcelino, yan po yung naging dalawang tulay po. Kasi ang ating Pangulo, pag bumibisita, lagi po silang may dalang legal proyekto para sa ating bayan. Ang sabi ko nga, ang may kahilingan po na isa dito, ang ating mga magsasaka, manggagawang bukid sa bawat barangay. Kahit pa paano, tayo man talaga matagalan natin hihilin. Napakapalad lang natin at bumaba yung ating Pangulo. At agad-agaran po na inaksyonan. At sa lahat po kasi ng mga proyekto, kinakailangan din po kasi talaga na magka-touch ng isang resolution na naman gagaling sa Sangguniang Bayan. Na tayo po sa Sangguniang Bayan na hinihiling din natin sa ating minamahal na Secretary, Conrado Estrella, na aksyonan ang mga proyekto. At sa ngayon po, ang pagkakaalam po sa speech po ng ating Pangulo nung nagtungod po dito, agad-agad niyang pagagawa at lalagakan ng pondo. Kaya siguro po itong isang resolution, wala naman po siguro tayo magiging problema po dito sa isang resolution lang na pagsuporta din sa ating proyekto dito sa bayan ng Guimba. Kung sa pondo po, Mr. Secretary, sa aming kalakalan,
hinihintay niya lang po itong resolution na to. Ang tingin ko, parang hindi ko alam kung may bumaba na or bababa pa lang at hinihintay po yung isang resolution. Yun lang po. Salamat po, sir. Madam Chair, sa paliwanag ng binigay ko sa inyo, ito naman po ay matagal na nire-request din at salamat mo, ito ay materialize. Ito naman pong resolution ay isang clerical requirement lamang. So, wala na po akong katanungan. Salamat, Madam Chair. Salamat po, sir. Pwede ko na bang imungka yung Madam Chair, bagamat wala po kasi yung committee po ng infra, yung vice na bilang tama ba ako, may baba ko bilang isang bilang sa Sangguniang Bayan po na nasasakupan ko po yung dati po ako naging kapital ng Barangay Cavite. Baka hinihiling ko po sa ating mga kasama na ako na po ang magmungkain para po sa aming barangay. Dati naman po kung barangay Cavite. Okay lang po sa ating rules. Inaalaw po ng rules. Maraming salamat po. Malam dyan, ikinumukhahin ko po na wala yung pinabasa ko sa a resolution endorsing to Honorable Conrado M. Estrella III, Secretary of Department of Agrarian Reform, Cruda, Eden B. Pino, Parpo, Second Guard, WECA for the construction of Cavite Santa Ana Bridge located in Barangay Santa Ana. Proposed construction Balbalino Bridge located in Barangay Balbalino. Yung pinamukhahin po na atin na pong pagtibayin. Pinapakalawa ko po. Thank you. Sir, sa pagkakita po, sir, yung ito, Iskandar Gaya, PC President, Congressman, and all members present. Sa pangalawa, pangatlo po sa urgent measure, nakapaloob, ang apat po na tinalakay kanina sa ating panauwi na si Dr. Manny Galapon, supply consignment agreement sa GCH with GMED Pharma, supply consignment agreement for Gimba Community Hospital with LabMed Pharma, supply consignment agreement and reagent tie-up agreement for Gimba Community Hospital Laboratory and the Municipality of Gimba and Burex Diagnostic Products Specialist Incorporated. And number 3, resolution approving the formula of Gimba Community Hospital for the distribution of benefits among its personnel in relation to the consultasyong sulit at tama konsulta program of PhilHealth. Ito po ay di-sponsoran ni SDM Stephanie Alvarez Takanay, ang chairperson ng Committee on Health. Madam Chair. Minamungkahi ko po, Madam Chair, na ang nakapalo po sa urgent measure number 2 at 3 ay atin na pong maprobahan. Motion ko po na atin na pong maprobahan. Meron po nga, sir, resolution sa motion po ni Congressman. Wala po. Duly seconded by all members present. Number 4, resolution approving supplemental annual investment program number 7 for budget year 2025 of Gimba Nueva as embodied in MDC resolution number 7, series of 2024 dated December 3, 2024,
with the corresponding amount of 2,955,000 pesos to be allocated for various programs, projects, and activities of municipalities subject to existing laws, rules, and regulations. Number 4. Dahil una-una, Madam Chair, wala naman sa budget dito para sa konting paglilinaw at clarification din. Maraming salamat po kay Vice President Condoleezza. At ang pinakahuli po, resolution approving 20 application for new and renewal of franchise to operate motorized transport for hire municipality of Kimba. Ang sponsor po natin, SBMD, which report the Judumang Chairperson of Committee on Transportation. Madam Chair. Madam Chair, may provide po na ating pagtibayin na given the resolution approving 20 applications for new and renewal of franchise to operate motorized tricycle for car in the municipality of Kimba ay meron pa po natin. Ay, ito ba yun? Oo. Nadagdagan na ba? Sinabi na dagdagan na lang. Nadagdagan na. Hindi, hihintay din. Madam Chief, kaya kung tinatanong, tatanungin ko lang sana ng pagkakaiba kung sa January natin nakabugat o ngayon December. Ngayon, first week ng buwan. Kasi may budget sana, nandito sana. Kaya ang lilinawin ko lang at tatanungin, anong pagkakaiba kung ngayon o sa January na first week ipapasa Pagkakala ko ba, sa pondo kasi ng 2024 to eh. Ito po yung mga savings. Yung kung naalala niyo po ABC Bonbon, tinalakay po natin to ang nagkakalagang 1.6. Pagkabat hindi natin naprobahan, buti nga hindi natin naprobahan agad eh. Kasi kung inaprobahan po agad ni Consigliere Carlo po ito, useless din po pala yung ibumubahin ko Sir Carlo. Kaya ang nangyari po, binisita po ng ating mga kasama ni Sir Carlo para tingnan kung ano talaga yung sitwasyon kung inihiling ng ating engineering. Nung pagpunta po nila doon, nakita nila, tapos po ang 1.6 na inilaan ng engineering. Kaya muli pong nagpatawag si Sir Carlo na doon sa engineering para alamin yung tamang ilalagay ng pondo. Kaya nabuo po ito.
Kaya nabuo po ito. Tapos pinagawa po lang po ni Lucel Carlo sa program court. Hindi, ang tinatanong naman ni ABC po yata, yung naka-attach na mga dokumento. Baka pwedeng i-verify niya lang po yung, kasi hindi niya rin po na nakita po kasi yung naka-attach na dokumento. Parang yun lang naman ang gusto tanongin ni ABC. Bilang ABC Bonbon, bilang kapitan po kasi, gusto niya lang din tanongin yung kung nagkaisa po ang ating mga punong barangay. Pero paano naman po yun kung hindi po yung ayata. Parang yun. May program pa sa Kaya kung tinatanong ko lang talaga kung ano bang pagkakaiba na ngayon ako mo to sa January. Mas maaga nga po. Tingin ko, pagka hindi po natin inaprobahan po, so ito po yung mga pondo natin na nakakaraan 2024 sa savings. Kaya hanggang may pondo po tayo, minabuti na kasi agaran po dapat na yung may pagawa. Kung sa 2025, baka magkaroon pa tayo ng ilalagay natin sa AIP ulit natin. Samantala ito, nakapalag na po sa AIP agad. Tapos may savings agad. Yung nga po, Madam Chair, mas mabuti sana nandito yung office nila Kuya kaya sa budget. Ano po ba yun? Ano mo sasabi ng budget ulit? Sige po sa kanila. Madam Chair, karagdagan lang po doon sa sinabi ni Lucel Tony. Pag pinadagal po pa po natin, baka lalong lalaki ulit yung pondo. Kasi lumalala yung sitwasyon eh. Pag lumaki yung tubig, lalamunin na talaga yung lupa. Kaya dapat, una yung sinabi ni Lucel Tony, yung budget ng 2024. Kasi kung 2025 pa, ibang lupa na yun. Saka lalaki na naman. Sigurado, makadagdagan na naman yung competition ng engineering. Wala akong pa umalag yun. Yung question niya doon kasi, yung question mo dyan, pagkalitan na. May napansin lang po kasi si ABC Bonbon, hindi po doon sa firma ng mga kapitan. Yung nauna po kasi yung firma nila dyan, maaaring yan po yung 1.6. Ngayon, maobliga po sila na mag-meeting ulit yung mga punong barangay at baguhin sapagkat nagbago po yung presyo. Tingin ko doon sa question niya. Hindi kasi nagbago, dalawa daw yung dating. Dalawa yung dating. Yung unang dating nila, obligadong aprobahan ng mga punong barangay yung 1.6. Kung di mo nagkakamali something. Tapos nagbago kasi ngayon, nadagdagan. Kaya maobliga ulit na ibabago din siguro sa punong barangay para kaya dalawang pag sila. Minutes. Madam Chief, last na po. Noong November 29, nagpapirma sila ng apurahan at para isasabit dito sa bayan para sa December 3. Ngayon, hindi natuloy yung susundot at nagpapirma ulit sila nung ginanap na December 9 kung saan meeting ng mga liga ng mga barangay. At doon na nagpapirma. At sabi ko nga, kailangan na daw nila at may mahuhuling, hindi na naman kailangan na daw kasi mapirmahan na. Ang sabi ko naman doon, wala naman naganap na magpulong. At kasi kailangan daw, emergency daw. Kaya doon ako nabuluhan. So, yun na nga, Madam Chair, kung
sabihin mo sa 19? Para probably sa amin kanya, ganito lang po sa pag may question po kasi, medyo may konting katanungan po yung ating kasamahan na si BC Concon. Bilang po ng barangay po kasi, gusto niya lang pong i-verify po yung talagang firma ng kanilang mga kanyang kasama. Kaya baka po pwede po sa ating na medyo i-cut po muna natin yung nakalagay na 2.9 2.6 ba? 2.9. Depende po kayo level kung maliliman natin po siya ngayon sa kapaliwanagan po ninyo kasi obligado naman po kasi sagutin. Oo nga, iyan ang problema nito. Kaya lang din natin, tinatawagin naman po yata yung baka sakaling sagot naman po yung katanungan. December 3 nga sana kaya mga level po natin Okay.